Radio, FM Radio 96.7, 96.7, FM Radio Iligan. Lagi ka pinapakinggan kahit saan, kailanman. My favorite music radio. Ang pinaka-maaasahan kahit saan, kailanman. My favorite FM radio. Ang inyong madunggan nga programa iya lamang sa nagnumala ni ining maong tulumanon og dili minugna sa FM radio station. Alang sa mga ginikanan nga adunay anak nga nag-edad 18 anyos paubos. This program is rated SPG. Please be guided accordingly. Welcome to Healthy Friends. Get ready for healthy living, where we share tips and stories for a healthier, happier you. Stay tuned for wellness insights and expert advice with Doc Cat, only here on 96.7 FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio. Good morning, Iligan. Good morning, mga ka-healthy friends. And another Tuesday brought to you by Iligan Medical Society na para makahatod mi ng important and very informative health education sa inyong tanan. Kumbaga, dili na mo mga tok sa among clinic, kami na mo duol sa inyo, no? By giving you this information na maminaw lang mo. So today, no, something na we would be talking about yung tinatawag na antibiotic stewardship. So, unsa ba ibig sabihin ng stewardship? Dun man muna ta. Stewardship, yung parang sa Bible, 'di ba? God made us stewards of this world, tagabantay. And ito ganun din. Need din namin bantayanon daw as doctors, and we need your cooperation, bantayanon, no? Ang ating antibiotics, because apparently this is not something na parang basta-basta lang itulon, okay ta, daghan may pasyente, may pamaol ra, ewan ko ba, antibiotic ang kanilang solusyon, no? This is something na kailangan natin palang gaon. Always think once, twice, thrice, 10 times before gamiton, no? It's not as readily usable as we should think, no, ang isang antibiotic. And yun nga, no, sa panahon karon na taglamig, minsan din sa tag-init, mag-alternate si lamig sa init, gisipon ta, giubot ta, gihubak, and minsan, no, mangita ta, ang gusto nating madungog ba is doktor na musulti, plak, antibiotic. Or hindi na nga maminaw sa doktor, no? Muanhin na lang sa kung asa makapulot, no, ng antibiotic. So tama ba itong mga practices na ganito, no? So we need to ask our experts, and we are very fortunate, no, today to have mga eksperto when it comes sa mga gamot. So we have our pharmacists, no, representing the Pharmacy Department of Adventist Medical Center, Ma'am Noveline Palao Cayetano. Hi, Ma'am Noveline. Hi, everyone. Hi, Doc. Good morning. Good morning sa itong mga suking tigpaminaw. Good morning natong tanan, Sa imong mga Doc. suki sa tindahan. Suki sa tindahan ngayong buntag. And of course, no, ang ating number one expert sa pagreseta ng antibiotics. No? Meaning, kung i-reseta niya, gireseta niya tinuod ni. Kung dili siya nagreseta, tinuod din ni. No? Dr. Lionel Quitos, our lone infectious disease specialist diri sa Iligan. Ay, good morning mga suki. Mga suki sa tindahan. Kapila na nato diri pod sa Friends Radio, pero important din kayo nga istoryahan nato, no, ang proper use sa antibiotics. Sa antibiotics. Yes. So, tanawon nga natin ang life nila sa una, kay Adam and Eve, joke. Kamusta ba noon, no? How did antibiotics start? And ano ba yung buhay noon, wala tayong antibiotics? Before the advent of antibiotics, before na-discover ang mga antibiotics, ang mga tao, grabe yun, mamatay yun sila. Pneumonia or pneumonia, patay dayon, no? Or kana mga infection sa skin, patay dayon sila kay wala pa man sila way to fight sa kaninga mga infection. Ila lang sa ligan ang ilahang mga immune system o ilang pagsalig sa Ginoo, no?
Sa ano, 'di ba? Sa Les Miserables, namatay ng TB. Yes. Oh, bago po nagtanaw po kog Netflix katong The Last Samurai Standing. Halos mahurot ang village because of cholera. No, kay grabe gyud ang cholera pod before. So and it is very treatable good nga. So katong nga times because ila pong problema is wala gyud klaro ilang hygiene. No? Kita kay ikan ta CR, mahugas mo kita. Sa una, wala pa may hand washing. Parang hindi pa nila na-connect, no? Na itong mga sakit na to is gikan sa walay hand washing, gikan sa hugaw. Ang ilaha is more on punishment sa Ginoo or tungod is mga ipangbuhat, no? So muna ilahang pagtuo. So not until around 1920s, no? Akong uncle si Alexander Fleming. Siya mo'y naka-discover nga naay isa ka mold katong Penicillium notatum, no? Isa na siya ka mold, no, nga nakita niya nga murag ga-fight man siya og mga bakterya, no? Penicillin. So, yeah, Oo. penicillin. So mo to mga around 1930s, 1940s nabuhat ang penicillin. At accidental lang, di ba? Yes. Accidental And ang lang penicillin gigamit nila na mass produce siya during the World War II. So munang ato nga time na nagamit na dahil nato ang mga antibiotics. Pero before luoy ang mga tao kay mga matay gud. Pero nung time na to, penicillin lang. Penicillin lang. Ang antibiotic. Yes. At ang penicillin na yan, daghan ng hugaw ang Yes, effective mapatay kayo niya. siya. Effective kay siya ato nga time. No? Okay. Kaya ang mga kagaw ato nga time, mo pa may pagtilawan eh. So yun, 'di ba? Biruin mo isang antibiotic lang ang naimbento, daghan na ang lives na na-save, daghan ng hugaw na napatay. Yeah. Kamusta naman ang penicillin karon? Unsa na kayang patyon karon ng Ang penicillin karon gamit lang nato for syphilis or mga sa rheumatic heart disease, no? Or gamay na lang gyud kay pinili na lang gyud kaayo ato ang ginatagaan penicillin karon. Oh, so it's a sign na parang dili na makaya sa kain ng hugaw karon. Or 'di ba sa mga infection ng mga batanon kasi yung mga newborn ganyan kasi parang very fresh pa ang ilahang lawas, dili pa na supposedly, no? Pero tanaw ta sa to ang mga sa neonatal ICU or NICU, tanaw na to ilahang mga growth sa ilahang mga culture, Newborn. no, mga newborn resistant kayo ng mga kagaw, no? Hala, pagkapanganak pa lang, no? Pagkapanganak pa lang nila. I think it's because pag panganak nila, na-expose din sila sa environment na daghan na dahil kagaw daan. Si nanay din. Nanay. Ang parents. Pwede ang nag-handle, no? So, makuha na nila ng mga kagaw dayon. So, ang antibiotic is one of the greatest successes talaga Yes. of medicine. Yes. Okay. So, ito yung mga life-changing moments, no, ng mundo. Yung pag-discover ng antibiotics. So, yun nga. Kasi, kano sa ba nag-start itong conversation na need palang gaon ang antibiotics? Mga around 2007. Okay. No, kay nabantay man good since 1980s murag wala may bag-ong antibiotic na kuha na discover. So mga around 2007 nakabantay naman good ang mga doctors, no, nga murag dili naman effective ang ato ang mga antibiotic, resistant naman sila sa ang ato ang kaning mga kagaw resistant naman. So around 2007 na sila ginahimo nga movement nga ingon nila nga dapat palanggaon tani ang ato ang antibiotics, ato aning bantayan nga sakto ang paggamit sa mga antibiotics. And officially mga around 2015, 2016 nag-release na din sila guideline Na kung paano. kung saon dapat naata ani nga mga programa nga ato ang palanggaon ni ato ang mga antibiotics, daily kay basta-basta lang siya i-prescribe, dapat yun na yung paggamit. Yun Ma'am Noveline, 2007, nasa school ka pa ba niyan? Wala na, Doc. Wala. Pharmacist na ko, ana. Pharmacist. Hospital pharmacist na ko Husband. by 2007. So, naabtan mo yung change, yung evolution ng mga rules ng
sa Oo. pag-prescribe ng antibiotics. Oo, murag na siya changes ba kay tungod of the resistance. So mo tong giingon ni Doc pagka 2015 na atong mga law, by 2000 dapat ma-implement yun siya pagka 2018. Oo, implementation na ta sa ato ang antimicrobial. Medyo na late ang Oo. Pilipinas actually sa Oo. target niya. Medyo. Target. And na-delay pa yun siya during the COVID pandemic. No? Kay wala pa man nakabalod sa pagtambal tong COVID. So, dayon grabe po low kay resistance, bisang unsa na lang kagaw ang mutapot. Muna nga grabe yun ang gamit sa antibiotics during that time. As far as I know, ang azithromycin nagkahot danay. Nahurot na. Oo. Wala na. Kay mo man ingon nga azithromycin para sa COVID na which is dili sakto. Kay azithromycin dili man siya antiviral. Pero naghut danay ato nga time. And amo to medyo nilax sila gamay during the pandemic pero dapat 2022 full implementation na Full ginawa. implementation dapat. Hala, nalimtan ko pala ipa-define sa'yo, Dokitos. Taas na yung ating naabot. Ano nga ba kasi antibiotics? Para lang malaman nila. Okay. Ano bang definition ng antibiotics? Kasi nga, ano ba to? Tambal sa pamaol. Tambal sa tanan ng hubag sa lawan. So, actually dapat ang question is unsa ng antimicrobial? Oo. Kay ang antimicrobial is tambal nga atong gamiton to Dang sa chart. oh, Ay, oo, yung dang na ako. Ang nakalindot lang po ani Doc ang kining antimicrobial stewardship kay evidence-based ba? Yun nga So, eh. evidence-based yun kay aron nga nagyud tay basis kung unsay atong ihatag nga mga antibiotics o the specific one. Okay. So, this is a worldwide, international effort, no? Hindi lang nag-iisa ang Pilipinas sa ana. Yes, Doc. Ang ulahin na nag- kaita. Ulahin na kay tanong kay nag-implement ani World Health Organization sila gyud ang Oo. nag-implement Yeah. basta na nagpadala og mga flows sa mga unsang pag-implement ilahat na na. Yes. Oo. Late Ulahin lang na ta, ta. Firme. Ulahin Oy. lang yun ta. At saka kasi yung technology ng ibang mga bansa, tayo, majority is very manual ang inyong trabaho, no? Talagang manual, minsan chart review talaga. Pero ngayon medyo nag improve naman, no? Nagdi-digital na tayo, nagpapadali. Pero there was a time na talagang ang pharmacist, makikita mo, umuupo talaga sa nurses station. Yeah, oo, Iniisa-isa, nag-check yun. nagbibilang ng ano. And that was for like sobrang tagal na nating ginagawa yan. Recently lang ta naka-digital na makita na ninyo sa computer. Oo, Doc, makita na nato. Pero from time to time, karon yun charting paghihapon. Oo. Kaya makita yun dito kayo ang details sa chart. Oo. So, yun. So, binabantay. As outpatient, ano naman meron sa outpatient tong si antimicrobial stewardship? O yun, sa PPHA, the PPHA mandates yun nga, the pharmacist itself, sa mga community pharmacies, mag-monitor yun sa antibiotic dispense. Maghatag og kanang educating or counseling the patients how to use the regimen, the dosage, the duration, then kanang i-counsel yun sila Doc, nga to complete the whole course of the treatment. Oo. Dili lang usa, ganyan. Dili lang usa, mapalit ako usa kay sakit akong kilid. Mura nga na, mura naman lang pain reliever, dili. So, you buy the whole, kanang bitawng isa yun siya ka regimen, mo ginay gi-implement nga, ipabay yun siya ang tibuo kay, og mapalit ra man gud siya og isa, duha tulo, okay na ko ani. Oo. So, wala na kay naulian naman, so stop. So, the community pharmacist mo yun na siya, nga i-implement yun nga, fully buy gid to ang isa niya ka prescription nga needed niya. Okay. Prescribe needed. So, yan yung mandate, no, sa community pharmacy. Pero, no, there's a sad reality na hindi man nila mapalit minsan sa presyo, no? Oo. Sa poverty, mga ganyang issue na hindi nila mapalit ang buong regimen. Yan din yung isa. Pero I think naman may mga pamaagi na ngayon sa mga government facilities, health facilities na pag nag-prescribe ang doktor, mahatag naman ang ano. Yes. Mula na yung nakanindot kaya na tayo mga financial assistance, medical financial assistance. So makatabang siya. Oo. Na para buong Para buo ang regimen. makuha, oo. Okay. So yun. So tinuod jud, please be patient, no? Please be patient with sa mga proseso na ana. Huwag awayin ng pharmacist, dili siya naghatag, no? Huwag i-compare kung naay naghatag sa inyo without prescription, isumbong. Meron bang something doon na isusumbong? Wala, Not no. sure. Pero dapat na atay sumbunganan siguro, ma'am. No, Oo. nga. Kaso makabantay ka nga, uy, kanilagi sila nga pharmacy kay
muhatag og antibiotic without prescription. Tapos naon tay mga hotlines na pwede Dapat i-report sana sila na, ba? no? Para ma-warningan ana. Pero isa pa is yung hindi natin ma-regulate yung mga tindahan, no? Yung mga tindahan, kotray, no? Ano, bantog kayong kotray sa tindahan. Contract yun, number O one. amoxicillin, no? And naga ni sa Shopee. Ay, grabe. Shopee, Lazada, yes. Pwede kang mo search ka dito antibiotics. Magawa sa dayon sila rin. Imo i-order. Wala mo sila mga prescription. Grabe naman, no? Sa mga online, napoy mga antibiotics online. So wala ta mong gituduan. Yeah. No, pero mo na ang sad reality nga available po siya online without any regulation. So dapat ang government siguro napud sila buhaton ani nga i-regulate nila unsa may ginabaligya online. So muna to mga challenge, Doc. Yes. Ay accessible ra kaayo siya. Hindi siya kapit sa butika na may online. Oo, the No, challenge. good. Parang ako minsan ang sinasabi ko sa mga pasyente, isipin nyo kami mga doktor kung anong gagawin namin sa sarili naming katawan. Ako, parang kalahating taon na akong inuubo. Paga ubo sipon, mawala. Paga ubo sipon, no? It's a cycle. Hindi pa ako nag-antibiotic. Buhi pa naman ako. Napaman ka diri. Buhi pa naman ako. Signs of life, no? Dili ko nag-antibiotic. Kasi, in all honesty, maano din mahadlok Yeah. The idea ba ya? The idea na mag-antibiotic ba ako or dili? Bakit ba? Kasi pag nag-antibiotic ako karon, what if sayop ko? Dili na ako maka-antibiotic next time dahil resistant na ako sa even sa sarili naming mga katawan. In denial mi sa antibiotic, 'di ba? Kaya for the lay people, kung yan yung struggle ng sarili mong doktor, of course, we will do the same sa inyo. It's not that easy to prescribe an antibiotic. Si Doc Kitos, ang anak, infectious disease specialist na yan. Akong anak kay kung mag-ubo, sipon, ana, muta na akong wife niya. So, kailangan ni antibiotic o dili pa. So, ako yun ang anaon, kung maka-antibiotic mga ni siya, pinili yun na, mangutan na po, dili ka ako lang, mangutan na po ko siyang pulmo, ko, doktora, pili na ba na ko i-antibiotic? Ibang specialista. No? Kay, nagiging po yapon tayong mga dilema sa to ang mga selves. Napagani usahay, mga nurses, mga doctors, or even, I think, pharmacists, kung naibation, mamili og azithromycin kay once a day lang, 3 days, 5 days lang imnon. No, so ako lang i-remind ang tanan na dili ang pagpili sa antibiotics is dili sa convenience, but ang pagpili is base unsa man nga kagaw kasagaran ang ning cause ani nga infection. Ang azithromycin, to tell you, weak na siya nga antibiotic. Tawag na to ana bacteriostatic. At pasabot dili na siya mopatay sa kagaw. Ayan, Gi-freeze lang ipastop lang niya ang pagpadaghan sa kagaw. Then mag-agad siya simuhang immune system nga mo oy mopatay sa kagaw. So weak na siyang antibiotic no, in my opinion. Munang dili kay ko ana niya mo prescribe alone. Oo, usually ako din. Duha, something and something. Nagyo na siya pares nga bactericidal or katong antibiotic nga mopatay yun og kagaw. No, Ikaw so, ma'am, unsa usual scenarios nimo dito sa antibiotic struggles natin? Oo, daghan kay mga struggles ba kanang sa atong mga antibiotic usage kay kanang nana ba kani siya culture ba yang ano ingani ang gigamit. So kaluoy man kaayo ingana. Pero siguro kay nakita po nga grabe na pong severity of infection. Oo. So kay pag start pa lang dito na taas na daan ang antibiotic. So man atong mga struggles nga ang ato ang nato sa first line of antibiotic, wala naman siya nag-move yun, Doc. Murag bala ka kay tagpaminaw ba nga. Hala no, unsa na lang ka in 20 years from now, in 30 years from now, in 50, unsa naman lang ta. Asa naman ta dapat nga antibiotic itong gamiton kay karon gali sa ato ang time. Nanata sa mga third gen, maraming ingana na atong mga panggamit. Oo, nasa ano na, no? Unang pneumonia. Third generation third na antibiotic. Dahil sa wala na tayo mapala kay first and second generation. Ganyan na tayo ka-desperado ang sitwasyon natin karon. Ako, kung may mag-anhi sa aking UTI, ma'am, unsay history na ng mga antibiotic na imong
na take. Nagamit. Ay, makita ko, mahulaan ko, based sa culture result. Resistant kay Cotray, resistant kay cefuroxime, resistant Sa kay Coamoxiclav. resistant kay ciprofloxacin. Ito tanan to no, na-take na nimo. O, tinuod jud. Unsa na lang ang nabilin? Mamang nabilin na lang sa dextrose. Yeah, injectable na Need lang. mo nang ma-admit. Simpleng UTI lang to. Busaw-busaw ra ang symptom pero need na ma-admit. Oo, kasi yun na lang ang nabilin sa kanyang culture, sa kanyang culture results, no? So talagang this is a serious problem, Jud, no? And actually, Dokitos, magtago lang ako. Kung pwede yung camera, i-zoom lang, ayoko makita. Pwede mong pagsabihan ng mga colleagues natin. Actually, isa gid sa call na to, no? Mo nang as far as I can remember since 2021, sige na tao, dili pre-pandemic pa. Nagsige na tao istorya about antibiotic use, proper antibiotic use. So maka-remember ko naka-lecture ko ana sa mga among doctors, no? Isa sa pinakadako na tong nga crowd was itong naata sa Robinsons sa Go Hotel. So akong gistorya balik-balik sa mga doctors is dapat ang atoang pag-prescribe is responsible prescription. Kung pasabot, kailangan ba gyud ang antibiotic o dili? Especially karon, istorya min ma'am ganina, grabe ang flu karon ma'am. Dapat mag-stock tag mga antivirals. Kay ang antibiotic wala gyud na siya effect against viruses. No, so mo nang ko nga kung dili kailangan og antibiotic, dili na to sila tagaag antibiotics, no? So o kung kailangan og antibiotics, unsa man nga antibiotic ang dapat. Kay true enough, daghan pwede nga gamiton. Kaso ayaw saka diretso nga kung ang imuhang kontra pwede pa siya og pistola, imuha siyang gi-atomic bomb. So pareha naman mamatay ang kontra, pero atomic bomb gyud daghan ka grabe ang damage. So kung pistola sa ta, walay damage siya lang ato ma-damage. So same with antibiotics. Ngano mo gamit man tag kusog kaayo dayon na pwede pa man ta mo gamit og simple nga katong effective gyud gihapon. Now, kana siya nga call nako is dugay na nato nga permi nga ginaistorya mo nang naatay gina-implement nga AMS program or antimicrobial stewardship program, and happy ko nga tulo ka hospital diri sa Iligan ga implement na ana. Wow. Ato Adventist Medical Center gi-follow sa gi-follow but nisunod ang Mercy Community Hospital, and then lately lang ang sa Gregorio Tiliuch Memorial Hospital atong City Hospital. So tulo ka hospitals nato ga follow na sa ani nga program nga dili basta-basta maka-prescribe ang isa ka doktor kung dili i-approve nako. Mo nang usay bakasaban ko sa akong asawa, naa maka-permis imong cellphone. No, sorry pero tulo ka buk hospital nagatabang sa kuha og pangutana kung pwede ba ni gamiton. Especially yung atomic bomb. Yung atomic bomb, anong mo atomic bomb dayon? So, kani ba isa ka message para sa mga prescribers, no, especially to mga doctors. Ang atong ginatambalan ang pasyente. Dili ang ato ang fear. Okay. Namang goy uban nga kuan maguna siya kanang mahadlok mangud ko ug mupangit na siya. So kusgan nako daan, no? Mo na akong most common nga madunggan nga mahadlok ko mupangit, mahadlok ko mo grabe siya. Kusgan nako daan panagang, which is dili is sakto. Again, atong ginatambalan ang pasyente, dili ang ato ang fear nga mahadlok ka nga mo grabe imong pasyente. Kung sakto naman imo antibiotics ang ginahatag, dili man na mo grabe imong pasyente, maayo man na siya. So munang again, tambalan ang pasyente, dili ang ato ang fear. Yun, no. It's true actually. Dahil ikaw din parang ayaw mo ma-fault. Hala, may kulang ba akong ginawa? Baka dapat siguro all in ko. No? Isugal ko tanan. Atomic bomb dito. Atomic bomb diretso. Atomic bomb diretso later na mag-pistol. Baliktad. Actually, wala ka nang mapapatay nun. Limpyun dyan ni atomic bomb tanan. But ang problem, yung consequence, yung bacterial consequence sa pasyente lately. Does it follow na halimbawa, mag-name ko, dahil baka may mga patient naman nakabalo,
halimbawa, naghatag ko ng ceftriaxone karon dahil naa siya UTI. Next yung UTI, na chance na ano na to? Ma-resistant. X na to? What do you mean ma-X? Na resistant na siya. For example, as a UTI, kay common man na si mo, common po na nga infection na to. Yeah. Kung mogamit tani nga antibiotic, kung napatay na to ang kagaw, naayo ang pasyente, ma-okay gyud na siya. Kung Okay. sakto lang nga paggamit sa antibiotic, sakto nga dose, Nahurot sakto nga ang kagaw. duration, nahurot na ng kagaw. Gamay ang chance nga ma-resistant na siya ana. No? But if nakabantay ka nga nahatag nimo pero wala man kayo na okay ang pasyente. Dako kay ng chance nga pwede during the course nga naghatag as tambal, naghimo na siya resistance while gatambal ka. Daghan kay inguna nga kagaw, especially ang E. coli or Okay. Escherichia Which is coli. common sa UTI. Most common kagaw sa UTI, kusog paspas kay na siya mahimog resistance. Nga while gatambal ka, pwede siya ma-resistant ana nga tambal. Dayon-dayon nga while gatambal pa ka. No, so nang tanaw nimo ang patient kung na okay ba siya o wala. Muna kung ako, for example, na ma-refer sa kuha or pasyente nako, itambalan nako ani na okay siya. After 3 months nakita nako siya kay nala po siya lain nga infection. Pwede pa nako tumagamit nga Pwede pa. antibiotic. Oo. Okay, nakita man ako na okay man siya atong paggamit atong antibiotic. No? So, mali ng notion nga, nagamit naman nimo ni, pasak-an na nato, dili. Tanawon sa nato kung tanawon mo na okay ba siya. Pag kumansi mo treatment, nawala bang hilanat, wala na ba si simptomas, after pila ka simana, bulan, wala yun. Pwede pa rin mo magamit kay kato siya nga tambal, meaning effective siya ato. Okay, oo. So yun, no? Kaya yun nga natin stress yung tamang kind of antibiotic and tamang duration and tamang Dosing. dosing. Kasi pag nahurot naman yung kagaw, gumaling ka, then probably the next infection is mag-respond pa rin sa same. Anyway, napatay mo naman eh. Hindi naman na siya mga anak ng next na lahi. Dahil yung kinatatakutan natin, yung mga anak siya ng next na lahi na resistant na, no? Parang tayo din yan, no? Na pag nasaktan, naghihiganti. Ingnan ng kagaw, ikaw, antibiotic ka, gipatay mo aking ama. Dahil dyan, muganti ko, dili na ako, resistant na ako nimo. Ganun ang sistema sa kagaw. Ikaw, ma'am, no? Ano ang message mo sa ating lay? Kasi nga, yan din yung isa, no? Yung isa nating struggle sa area ng lay. So, si Doc Kitos, wala tayo dito. Nag-message siya sa mga doktor. Okay. Siya lang to. Ikaw, anong message mo sa ating lay and co-pharmacist? Okay, to the lay people, ato ang mga tigpaminaw. Kung sa katong wala nakapaminaw, balitain ninyo ang inyong mga silingan o mga kapamilya. Nga sa atong protektahan ang ato ang effectiveness atong antibiotic. So, dili ta mag-inom og antibiotic nga wala reseta, maadto sa atong mga doctors, dili ta magunahon nga gamay nga sakit antibiotic dayon. Isa pa, dili sad ta mo inom ug di ta mangapi og reseta sa uban. Ang usay mo nagakahitabo dok, kana bitaw nakoy sobra diri kopihan na ita. Pares sa gibati o kini imna nakoy sobra diri. Don't ayaw mo pag-inom og kanang leftover medicines nga ginatago lang kay ron in the future imnon ko ni. Ayaw kay personalize matong sakit. Oo, so personalize po dato ang mga reseta. So we will practice pod a proper hygiene kay prevention is better than to cure. So kung gwapo atong hygiene, dili ta magsakit. So in our community atong hygiene gyud atong unahon. So dili lang ta mo lang na siya para nga maprotektahan nato ang effectiveness atong antibiotic. Ato siyang sabton kung unsa iyahang kahalagahan ba. Oo nga ayaw inom dayon. So my co-pharmacists who are working sa atong community. Natay advocacy doc nga think health, think pharmacists. Okay. So ingana siya. Karon manggod ang panahon, puno na atong mga hospitals due to gagmay lang nga mga illnesses admit dayon kay tungod resistance sa mga oral medications. So mag-antibiotic ta through injections or IV no. So atong protektahan ang atong community nga dili pod mag-resistance kay tungod puno na ang mga hospital. So naate advocacy nga we will treat
kanang outside the walls of the hospital. So we can treat them kanang in your community, sa ilang mga baryo, sa ilang mga balay lang. So di man naka-treat anak kong nag-IV ta, nag-injection ta. So oral lang yun na sila ha. So ang atong advocacy, think health, think pharmacist. So kanang dili ta maghatag o walay mga reseta. O naaman po sila reseta, ihatag na tong full regimen, full duration course of medication. Unya ato silang i-counsel nga unsaon paggamit sa ilahang medications. Humanon ang tibuok reseta. Unya dili magkapi. Oo, then dili gyud ta mag-dispense. Ato yung barugan ato ang we will sing in the same tune kay aron nga dili ta ma-blame sa public kay we are the gatekeeper of our medicines. Dili maabot na sa mga community ang medicines kung wala ta. Oo. So atong i-protect nga no prescription, no dispensing of antibiotics. Okay. O kasi baka may isa dyan, huy, doon lang tagwapa jud siya na pharmacist. So, kahit wala tayo reseta mo hatag. No, they're singing the same tune daw. Yes. No RX, no Prescription. prescription, No dispensing of antibiotic. Yeah. Okay. Wala jud, kahit asa mo muan. So, tingnan mo lisod pa ng trabaho ng pharmacist mo, counsel pa. Daghang trabaho sa frontline, Mag-inventory pa. Magbantay pa. No? Tapos, mas top pa mo dahil need mo pa i-counsel talaga si si Oo, patient sa handling. Apil, di ba? Handling. Honestly, hindi namin alam yan. Yung handling ng Yes, tambal, then yung to stress the importance of a full regimen, no? I hope hindi na rin nagdi-dispense sa mga medical missions, no? Or full courses. Full Full course. courses, yes. Full Oo. course dapat. Ngayon, ilang ginadispense anak katuma mga basic like amoxicillin, Oo. no? So, Anything more than that. yes. I hope lang ang mga og medical mission naagi sakit. Kay namagay uban maadtog medical mission walay sakit inon lang anak pag ubo-ubo diha pag singot-singot diha para na kay kuan tagaan ka og tambal. Kay ilang ginabuhat sa uban ilahang gina-stock na kung Yun nga kailangan naisip nila ko. gamito naa sila stock daan. Oo. So kung adto tag medical mission pwede man gyud kayo magpakonsulta pero kung ayaw mo kalain og dili mo tagaan og tambal kung dili gyud kailangan pero kung kailangan why not mohatag gyud na og tambal. Okay. Oo. Ma'am, dili tayo nag-dispense ng gibud-bud amoxicillin, no? Oh, wala. Pero dok, buhat bita og mga small doses. Special That is, pediatric. requested by our pedia. Nakaka-encounter ko niyan, ba maliit masyado or minsan mga pasyenteng dili ka gamay kaayo na pasyente na adult pero murag bata size or dili katulon. Again, hindi kami maghimo ng dikdik. I-request paper tabs, Paper meaning sakto ang grams Yes. nung powder, ibutang sa paper para isang inuman sa pasyente, ginagawa din niya na service sa atong pharmacist. Mano kinamday uban no nga ginadukdok nila dayon Ibudbud. ganun mo ibutang sa samad. Oo. Yan na no uso kay na sa una nakasulay ko. So, yan pala yung mga topical antibiotic natin. Nagkaka-resistant ba dyan? Yes, pwede yun Okay. gihapon. Yung halimbawa, Mupirocin. Mupirocin. Pwede yun Meron gihapon, din. yes. No? Pero parang ako nga, yan yung parang tinatry ko yan muna before anything else na Yes. Pero most of the oral. time effective man siya. Pero na yun times dili siya effective if deeper ang ato ang mga infection. No? Okay. So munang tingala kang anong wala man kakawala ang pula, nagnana na di siya sa sulod. Superficial lang. Because superficial okay gid siya kaayo. So, nabanggit ni Ma'am Novaline yung ngayon nga, hygiene sa community that can help with issue of antimicrobial stewardship. Mga vaccines pa, does it help? Kaayo kay for example, like karon uso kay ang flu, uso ang ubo. So, flu vaccine, pneumonia vaccine, pwede gyud nila successful ilang pag-prevent sa ubo. So kung wala tay ubo, gamay ang chance mainom kag antibiotic. No? So but pasabot murag mas fair imuhang kaugalingon na mogamit ka ani nga mga antibiotic kay nagpabakuna man ka dugang na siya nga protection on top sa proper hygiene, Yes. no? Proper coffee ticket sa uban, no? So sakto kanang vaccines very important para ma-prevent ang mga sakit, lesser ang chance ma-admit, lesser ang chance madapatan ta og antibiotics. Okay.
So there we have it. Nadungog ninyo ang aming mga experts sa antibiotic, no? Of course, thank you as always. Ang dili ever makapoy sa atong panawag diri si Dr. Kitos. And this is definitely not going to be the last. Kaya ano yan kasi dito sa aming profession, no, required maging showbiz, di ba? Para ma-push ang atong mga advocacies, no? So again, no, alam nyo, even sa aming mga doktor, nung ginawa itong strict ng mga ospital, no, ng mga pharmacies, naging hassle to for us. Yun yung sabihin ko, hassle dyan siya. Why? Sa una, pwede ka mag-text sa pasyente. Mupalit ka antibiotic, sige. Dok, giubo ko. O sige, palit pa ko, amoxiclav. O, palit pa sa pharmacy. Na ngayon, hindi. Ang pasyente, Dok, dili daw na. No, o sige na, iresetahan na ako. Sa ospital, gusto ko, atomic bomb antibiotic. Docs, ops, dili mo sugot si pharmacist nang walay clearance. Na walay culture. It's a hassle. But, sa totoo lang, yung future na tinatry nating i-prevent, yun ang mas nakakatakot. Yun ang mas hassle dyan. Yes. Imagine a future na wala na'y antibiotic na makatabang sa imo. And as we speak karon, ang aming options sa antibiotics naging picky na jud. Mangutana mo, ang inyong mga pamilya, pwede nakaabot na sa mga antibiotics na high-end kaayo that can cost them 10,000 pesos sa isang vial. Minsan, napila ka beses ihatag sa isang adlaw. Ganun na kasikip ang aming options. And tinuod ni na threat, no? Mamatay ta sa ubo, mamatay ta sa UTI, tungod sa wala na mahatag. So let us all be responsible, no? And be a part of the antimicrobial stewardship campaign. Both doctors, no? Dili kasabaan si Doc Kitos o si Ma'am Novelin, kundi sa basta-basta naghatag sa inyong mga antibiotic. And sa inyo naman ho, mga viewers namin, no? Ang ikonsulta ang inyong mga sakit sa lawas, antibiotics, dili yan tambal sa tanan, no? And if needed, we will give you your antibiotics. So again, another Tuesday of health advice and health advocacy gikan sa Iligan Medical Society. Thank you again sa tanan ng mga naminaw today, and you can always count on Iligan Medical Society for another Tuesday of health advice para sa mga Iliganon. Thank you.